Hello mga kapatid, bago lang tayo nauwi galing sa office natin. At kumusta po kayong lahat ngayong gabi? At meron ako i-share sa inyo. Maganda po ito. Ang dami kong i-share sa inyo pero iisahin ko para ma-empower kayo. At hindi na kayo matakot sa ating tunay na kaaway. May isang nanay kumukontak sa atin, mga kapatid, at naproblema siya sa kanyang anak na lalaki. Bakit ano nangyari sa kanyang anak na lalaki? 3 linggo na po. Hindi mo makausap ng matino, parang ganito, psychological illness. At parang may bumbabagabag sa kanyang isipan at sa kanyang puso. So, pumupunta sila dito sa office natin at nakikinig sa catechism. Sa catechism, at yung anak niya ay during deliverance nag-react. So the whole morning is catechism po. Sa alas 8 ng umaga nagsimula yung catechism. So from Thursday to Sunday po yan. So ang maiambag namin sa mga bumibisita natin sa office, yung catechism. Yung catechism is empowerment. Kung ating pagmasdan ang ebanghelyo, mga kapatid, bago si Kristo magsimula sa healing and deliverance or exorcism, magsimula siya sa evangelization, sa pag-evangelize sa mga tao. Yan ang nakaugalian ni Kristo at yan din ang pattern na sinusunod natin. So the whole morning is catechism talaga, at ang laman ng ating catechism is empowerment sa kalagahan ng sacrament, sa kalagahan ng mga sacramentals, at sa ano ang dapat natin i-renounce, yung mga non-Catholic beliefs, non-Catholic practices, mga non-Catholic rituals, non-Catholic na mga beliefs. At matapos doon, so evangelize talaga natin yung mga tao, i-empower natin yung mga tao. Yung mga taong makikinig sa atin, kung makikinig lang, they will be empowered by their faith. So, aalis sila na they are empowered by faith, by the teachings of the truth. Hindi na mamumuhay sa takot dahil ang dami natin namumuhay sa takot. No? Hindi lang mga laigo, pati na mga pare namumuhay sa takot. Hindi na namumuhay sa pananampalataya. Anong sabi ni Kristo sa atin? Anong sabi ni Kristo sa atin? Do not be afraid. Yan ang sinabi ni Kristo sa kanyang apostol. Dahil katulad din natin yung mga apostol, puno ng takot, puno ng kaba, puno ng doubt, pagdududa. So, pumaparito si Kristo upang to strengthen, upang tibayin yung ating pananampalataya sa Diyos at sa kanyang simbahan, mga kapatid. So, patuloy tayo. Nawala yung signal natin. Bumabalik na naman. Bakit pa ito mahina yung signal natin? So, patuloy tayo. So, yan ang reminder ni Kristo sa atin, do not be afraid. So, itong nanay na ito, 3 bisis po itong bumalik sa atin. At kanina, grabe niya yung kagalakan. Grabe na yung kagalakan niya. Dahil sabi niya, Father, alam mo ba, Father? Nung nakinig ako sa mga talks dito, at pag uwi ko sa bahay, dineliverance ko yung bahay namin, Father. Matapos na ako makatanggap ng sacrament dito sa office ninyo. At nakita ko naman nag-react yung anak ko.
At alam mo, Father, takot na takot talaga ako sa una kong pag-pray. Dahil nung deliverance kong bahay, sumisigaw yung anak ko. At yung mga demonyo na nakatira sa bahay namin, galit na galit. Yun pala mga demonyo nakatira sa bahay nila at nag-oppress sa kanyang anak, yun pala, miserable yung bata niya. Yun pala ang rason bakit hindi makausap na matino yung anak niya. Grabe, no? So, parang natural lang, pero totoo talaga. Itong mga experience na ito ay patunay na nag-overtime talaga ang ating mga kaaway, yung mga demonyo, mga kapatid. So, nangyari mga kapatid, sabi ng nanay kanina, dahil completely healed na po yung kanyang anak. Nung una, hindi makapagsalita, hindi makapag-dialogue, hindi makapag-communicate. Pero, kanina, sabi ng binatilyo, Father, babalik na ako sa pag-aaral. Wow, ang ganda. Sabi ng nanay niya, Father, pwede ba bang share ako sa'yo? Dahil ang ganda ng karanasan ko kanina. Yung anak ko na hindi ko na makausap for 3 weeks, namanghanga kami. Bakit biglaan lang, no? At tatanungin namin, wala naman siyang kibo. At nung dineliverance niya yung bahay, dahil ini-empower ko yung mga tao na may bisita sa office natin, use your power from the sacrament. Renounce everything. So, sa office natin, i-renounce natin ang buong buo, lahat ng mga habak natin, lahat ng mga amulets natin, lahat ng mga occult paraphernalia na galing sa mga okultista ay i-renounce natin dun sa office natin. At sa pamagitan yan ay maprotektahan na tayo sa mga retaliation sa evil spirits because we do the renouncement and we do the consecration. After renouncement, we consecrate ourselves to the Sacred Heart of Jesus, to Jesus, and to the Immaculate Heart of Mary. So, ang ganda. And then, i-break natin yung seal and consecration, yung mga padugo natin, at yung mga pamahiin natin, i-break natin yung seal and consecration. Pangalawa, i-break natin yung mga curses and spells, and i-break natin ang mga unholy ties, links, and bandages between us and the evil sources. Ang ganda. At yan ang nangyari, mga kapatid, nag-cleansing sila. Pag-uwi niya sa bahay, dahil empower na siya, kahit natatakot siya ng kaunti. Sabi niya, Father, natatakot ako ng kaunti. Totoo yun. Pero dahil para sa aking anak, para sa proteksyon ng buong pamilya ko, yung nanay pala. Hindi ko nakita yung tatay sa pagpunta nila doon. Yung nanay lang. At yung nanay nag-deliverance sa kanyang bahay. While she is praying the prayer of the church, sabi niya, grabe talaga ang prayer ng simbahan, Father, no? Takot yung mga demonyo. So, dumudubli na yung pananampalataya niya. Hindi na yung takot niya, dahil ang dami natin, namumuhay sa takot. Naunahan tayo sa demonyo, puno tayo ng takot. So, therefore, ang demonyo ay nasiyahan sa atin. Dahil hindi na tayo lumalaban against sa kanya. Amen? So, itong nanay na ito, sabi niya, Father, dineliverance ko yung buong bahay. At grabe yung reaksyon ng anak ko. Yung mga demonyo nakapasok sa kanyang katawan, galit na galit. At pinipigilan pa ako na huwag magpatuloy sa pagdasal, sa dasal ng simbahan na ating itinuturo sa kanila. Kung ako lang ang magdasal para sa kanila, matagalan po. Ang daming nangangailangan sa dasal ng simbahan.
So dito sa atin, ini-empower natin ang bawat mga tao, bawat pamilya, that they will receive the sacrament of Christ upang yung mga occult spirit na ang ugat nito ay nag-empower sa ating takot ay mapalitan ng pananampalataya, matibay na pananampalataya, mga kapatid. Anong nangyari, mga kapatid? Dahil sa kanyang prayer, 3 beses niya piniprayer. At sabi niya, Father, grabe, Father. Yung renouncement, yung mga sa table of contents sa deliverance prayer, ito, saan ba yun? Nandito. Ito po. Ang ganda nito. Bawat family, dapat mayroon kayo nito. Nabili natin ito sa St. Paul's. Ang dali maubos. Dali talaga. Ang nangyari, mga kapatid, tuwang-tuwa po yung nanay na nagsalaysay sa aking harapan. Sabi niya, Father, maraming salamat sa additional na knowledge. Dahil kapag hindi kami na dagdagan yung kaalaman ko patungkol dito, anong nangyari sa anak ko? Totoo namang spiritual harassment ito nangyari sa kanya. Dahil nag-react siya, grabe, sa prayer of the church and the sacramentals. So, ang dami mga katulad nito na hindi nila alam sino ang lalapitan. At kung malalaman na ninyo, na-increase na yung knowledge ninyo, gradually diminish your fear. Gradually diminish the disappearance of your fear. Bakit puno tayo ng takot ngayon? Dahil lack of knowledge po. Bakit puno tayo ng takot? Lack of knowledge. Bakit ako ay puno ng pananampalataya? Dahil every day I'm reading the Word of God. Every day I am listening talks and inspiration from Philo exorcists. Ang ganda. Philo deliverance ministers. Ang ganda. I am empowered so much. So magdadagan yung pananampalataya mo, magdadagan yung knowledge mo, yung kaalaman mo, magdadagan din yung pananampalataya mo. At mag-decrease yung fear sa ating isipan, sa ating puso. Ang ganda talaga. Anong title sa aklat? Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Catholic Handbook po. So, possibly bawat Catholic or bawat pamilya may isa nito. Katulad ng nangyayari sa Diocese of Taliban, kung na-empower natin yung buong pamilya, mag-relax lang sila. No? Sige, sabi kayo kahit sino. Yung mga bawat pamilya ay na-empower na natin. Hindi na sila tatakbo sa albularyo. Hindi na sila tatakbo sa iba. Hindi na sila tatakbo sa hindi pari. At kung mga pari may power naman, ang daming mapagaling through the prayer of the church. Makapininihan talaga yung ating simbahan dahil ang ating simbahan, mga kapatid, ay nakatanggap ng susi sa kapangyarihan. So, i-search ko muna, mga kapatid, yung sinabi. Maraming salamat sa mga nagpadala ng stars. So, ang stars natin ngayon is 125 po. Excuse me po. So, i-search natin, mga kapatid, sa Acts of the Apostles yun. Jesus is sent to heal the oppressed. Tingnan natin, ha. I-search ko muna. May kalimut ako. Jesus is sent. Jesus is sent. I-search ko muna, mga kapatid, ha, to heal the oppressed. Tingnan natin ang Bible verse. Ano dito? Sa Acts of the Apostles. Dito sa Acts of the Apostles.
Dito sa Luke chapter 4, verses 18 to 21. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. So ito ang isa sa mga ministry ni Kristo, ministry of preaching. He has sent me to heal the brokenhearted. Yung mga brokenhearted. Si Kristo lang ang makagamot sa atin yan. Now, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So, oppression by the evil one. Tingnan natin. By the evil one. Tingnan natin. Acts of the Apostle chapter 10 verse 38 pala. Basahin natin ang Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Malinaw na malinaw po ito. 10 verse 38. How God, the King James Version. Merong mga version, daming version nito. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, and how He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. So, si Kristo ay pinadala sa Diyos through the power of the Holy Spirit, through by healing, doing good and healing all who were oppressed by the devil. So hanggang ngayon, ang daming ino-oppress ng demonyo. Katulad ng anak na lalaki na sinishare ko kanina. 3 weeks po hindi makapagsalita. Lagi lang siyang tulala. Na-series natin 3 beses dito. Pero nung umuwi sila doon, 3 beses din deliverance ng nanay, completely healed po. He is healed by the oppression of the evil spirit. So, kung itong mga oppression, ng mga evil spirit, katulad na nangyari sa binatilyong ito, kung natural lang, hindi yun mag-react sa prayer. Kung psychological lang, yun, hindi yun mag-react sa prayer. Dahil kalimitan, ano lang yung mga pari, sasabihin, ano lang yun, psychological lang yun, hindi yun, hindi naman yun oppression, ganun ang sasabihin nila. Pero if we do the diagnostic part, malalaman natin mga kapatid, ang buong buo. So kaya nga, kailangan natin may kaalaman. May kaalaman talaga. Dahil knowledge is power po. So, nung oras na, parang okay na yun. Yun lang muna yung i-share ko sa inyo. So, bawat live natin, bagong mga pasyente, bagong experiences. Bago po yun, this week, anong araw na yun? Thursday ngayon? Thursday. Friday pala. Sorry. So, last week po yun. So, 3 times siya bumalik sa ating office and then bumalik kanina. Sabi niya, maraming salamat, Father. Sabi ko sa kanya, magpasalamat tayo sa Diyos dahil iniwan niya sa atin yung simbahan upang magpatuloy sa ministry ni Kristo. At tayo po ay parte ng simbahan. Therefore, we receive and we share the priestly, kingly, and prophetic ministry of Jesus. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. So, magbasa lang ako ng ilang, mga 5 minutes. Magbasa tayo ng mga comment. Pasensya na, hindi ko mabasa lahat. Si Melissa Galos Peligro, Sibes, watching here from Duero. Duero. Salamat, sister Melissa. Si Eva Babier. Hindi ko na mabasa. Si Lia An Nantua, daghan ako na share sa ako mga friends nga uhaw sa cares. Very good. Patuloy, kapatid. At si Abaw Placio, si Buray,
Marie Chris Pitugo. Yung mga pangalan ko lang mabasa. Ang daming nag-comment sa atin. Si Ninya Daguplo. Si Langlang Delmo. Maria Teresa Ingio. Bernadette Oxtero. Yung nanay ko, lula ko, Oxtero. No? Sheila May Nuevo. Watching by Abu Dhabi. Si Ate Rosalie. So may isisend ako sa iyo, Ate Rosalie, mamaya. Para sa iyong anak. At si Hayashi. Nawala. Si Lia Francisco Maria Teresa. Marivic Villa Gonzalo. Badeth Namok. Elizabeth Madulara. EP Dizon. Si Carmelita Rigel. O yati kami. Carmelita. Si Nancy. Si Lilibeth. Nika May. Rogador. Ginilyn Valentin, Isa Del Lugod, at si Ate Rosalie, thank you Father. Generoso Taayag, Jerry Hipolito, Rin Ruge Nalitan, Rowena Oy, Teresa Danger, Berlinda Kaunan. So ito po ay nakikinig sa atin si I am Willie Reyes, Brother William, si Marlon Tuwal Dalday, Luz Santa Daronday Buwal, Maricel Latras, Jennifer, Isa Del Lugod, Angeles Gualiza, Evelyn, nawala, Romilin Ipanag, Jo Eri Yamamuto, Elizabeth Mandura Magdosa, Gina Prudente, nunod sa atin, John Phil Dimasuhid, Michelle Ingito, Evangeline Buligao, Anito Cesar, Willia Gajardo, o si Cleve Sanchez, Nico Adrian, Estra Del Lugod, Ruby Hangad, at si Bernadette Oxtero, Linda Lapay, Lynn Montajes, Yen Pablico, Seth Jasmine, Jessica Ariglado, Efren Contiro, Annalisa Quizon, L.I. Luz Sinidagal, at si Mercy, Kim Jose David, Lee An Mantua, Mil Angel Malmis, Elsie Magsiano, Jocelyn Butulat, Ate Rosalim, salamat sa 400 stars. Umabot na yung stars natin ng 475 po. Salamat po. Miss Talento, good evening Father. Breeds Lastica Kalud, Mari Villa Gonzalo, Jing Maata, Janet Kabahog, Aisa, Ana Maria Gitcano, ako, kapatid ko sa Canada. So, at si Angie Jen, nagpadala ng 100 stars. Salamat po. Mabot na ng 575 stars po. Si Vincent Chris Andeles, Leah Francisco, si Lilibet Ginko Panaganan, Jiri Hipolito, Lynn Montajes, Atara, wala, Walisa Balin Balaba, Victoria Sarmiento, Flor de Lisa Cantillas, R.V. Vance Aransado, Mary Claire Mulit Enriquez, Jennifer Sinica Lefente, Niliv Zivanet, nawala, Virginia Lolida. So, ang dami nag-comment. Marivic Rigolasio, Vincent Chris Andales, Jennifer Fijo, Victor Sipida, Jack Kyle, Gian Kyle, Pasto Liro, Eden Gelina, Angel May, Almadin, Junjun Alin, Janet Serna Puro Lubet Gamos, Yanyan Apariche, Marivic Villa Gonzalo, Miles Zamar Jr., Bernadette Axtero, Marisa Ann Maquinano, Dean Giliena, salamat, si Julianne Cortura. At maraming salamat, lampas na 6 minutes. So, Fighting Maria, Tatak Safety with a humble heart po. So, patuloy lang kayo follow and subscribe din sa ating YouTube channel mga kapatid para
Dun din, araw-araw nag-live yung mga kasamahan natin at si Jiril Fernandez pa doon ng 100 stars. So, si Luz Santa Buwal, 35 stars. So, mabuta na 710. Maraming salamat po. So, ang sarap na matulog. Ilan yung ini-exercise ko kanina? 3 po. Grabe. I-share ko sa inyo sa sunod na mga araw. Huwag kayong malala dahil araw-araw, from time to time, mag-live ako para madagdagan yung kaalaman ninyo sa mga karanasan sa exorcism. At magamit natin yung social media para ma-educate natin yung bayan ng Diyos. Okay? Fight Team Maria, tatak sa FT with a humble heart po. God bless.